Ayan, yun po sa ating lahat. So, ang topic po natin ay naku. Bakit kaya kung Team EDSI ka, huwag mong hahayaan na may ma-involve na iba. At huwag kayong magko-comment base sa mga nakikita at naririnig. Kasi di po natin alam kung ano po yung buong kwento. Sige, baka sabihin naman naghuhugas po ako ng kamay po, Ito po ay base lamang po sa isang komento. Siya po daw ay Team EDSI. Bakit kung Team EDSI ka, nagko-comment ka ng ganun? So, gusto mo na si Edu ay mabaling ang attention sa iba. No? Kung totoong nanonood ka ng Team EDSI, sa loobin ni Kalinga Prab patungkol kay Viancy ay nagsabi nga po siya. Diba? Nasa live po yun, nasa video clip po yun, at maraming gumagawa ng reels nun. Ang daming nag-a-upload sa reels na Team EDSI. Kinukuha po nila yung capture moment, yung masayang happenings kapag sila ay magkasama, which is, yun po, doon po dapat tayo mag-focus. Hindi lamang po sa naghanap po tayo ng butas para maibash si Edu at masabing hindi siya seryoso kay Viancy. Sa pagharap pa lamang po sa magulang ni Viancy, pagsabing manliligaw na siya, nagpaalam siya, alam niyo, napakalaking puntos na po yun. At biglang sasabihin niyo na babaling na po yung attention ni Ed sa iba. Ha? Sure na ba yan? Para sa akin, hindi naman po, kasi vlogger po yan si Eds, Good Samaritan po si Eds, so normal lang po na makipagkalubilo siya sa kanyang mga beneficiaries, sa kanyang mga supporters, entertainin po niya, kausapin po niya. Hindi naman po sa lahat ng oras po, at alam naman po natin, may private communication po yan silang dalawa, nag-uusap po yan sila privately, hindi naman po pwedeng lagi na lang i-post yung usapan po nila. Hindi naman po pwedeng sa lahat ng oras yung mga private chat nila ay i-share pa lang po nila. So, tama na po sa atin yung mga bulong, yung mga hearsay po nila, at least totoo at kita naman po natin na 100% seryoso, diba?